nananatiling nasa labas ng Philippine Area of Responsibility yung binabantayan nating tropical storm. Sa kasalukuyan, ito ay nasa 2,055 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ito ay walang direktang epekto at hindi ito makakaapekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang magpapaulan at nagpapaulan po sa atin ay yung habagat na associated sa ating rainy season. At dahil sa habagat, asahan natin na magtutuloy-tuloy yung mga pag-ulan natin dito sa Palawan at Occidental Mindoro. At magiging maulap. Ibig sabihin, mataas yung tsansa ng mga pag-ulan natin dito sa Zambales, sa Bataan, sa Cavite, sa Batangas, ganoon din sa Oriental Mindoro, sa Romblon, sa Marinduque, sa Masbate, sa Sorsogon, at dito rin sa buong Visayas. Ganun din dito sa Zamboanga Peninsula, sa Northern Mindanao, sa Barm at sa Caraga region. Kaya kung nasa biyahe po tayo, huwag po nating kalimutan na mag-ingat, lalo na kung tayo nagmamaneho at basa yung kalsada. Huwag din nating kalimutan kung nagko-commute tayo na magdala ng payong. Sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, mainly sa Northern Luzon, mababawasan po yung ating mga kaulapan at yung mga pag-ulan as compared nung sa mga nakaraang araw. Pero, nandun pa rin yung tsansa or yung epekto ng mga localized thunderstorms. At mamaya po, subukan natin i-explain ano yung difference ng localized thunderstorm sa habagat. Yung localized thunderstorm po ay nangyayari ng locally lang. Ibig po sabihin ay mas maliitan na scale lang. Ito ay nangyayari kapag naiinitan yung ating kalupaan, nagkakaroon ng movement ng hangin paakyat at nagkakaroon ng mga kaulapan na dadalhin ng hangin at dun magpapaulan for a certain area at mas maiksing panahon lang po. Minuto hanggang isang oras. Pero yung pagulan po na dala ng habagat ay mas malawakan. Mainly sa buong western part ng ating ng bansa. Mainly dito rin sa western part ng Visayas sa ngayon. At tuloy-tuloy at mas matagalan po yung pag-ulan na dala ng habagat kaysa dito sa localized thunderstorm. Sa kasalukuyan ay wala naman po tayong mga cloud clusters na binabantayan. Nag-form naman o nabubuo naman yung mga cloud clusters kapag mababa yung atmospheric pressure. At sa physics, kapag yung palagi po nag-move higher pressure to lower pressure at kapag mababa yung atmospheric pressure sa isang lugar, mas malawakan naman po ito. Hindi ito katulad ng localized thunderstorm. Kapag mababa yung lower atmospheric pressure, doon naman pupunta yung hangin. At dahil papunta po doon yung hangin, magkakaroon ng updraft. At doon nagkakaroon ng mga cloud clusters. At yung cloud clusters na yun, usually, doon din nagkakaroon ng mga circulations o yung tinatawag natin kapag nag-develop siya na low pressure area and eventually, kapag naging favorable o pabor doon sa cloud cluster na yun o sa low pressure area na yun, yung sitwasyon